Magandang araw sa inyong lahat! Ako po si Miss Sunako at ako po ang inyong makakasama sa kuwentong ito. Naway magustuhan niyo ang kuwentong handog namin sa araw na ito. Ating tunghayan ang kuwentong pag-ibig ni Lira at Miko. Nagulat si Lira nang makita ang isang lalaking nakasalampak sa sahig. Basang-basa ito. May map ding nakalapag sa sahig. Nasa harapan ng lalaki ang manager. Galit na galit itong nakatingin sa lalaki na para bang handa siya nitong sakalin. Hindi gumalaw si Lira at nanatiling nakatayo roon. Gusto niyang panoorin kung ano ang gagawin ng manager. Medyo nakaramdam siya ng inis dahil lahat ng customer ay napahinto at nakatingin sa dalawa. Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang sumunod eh. Biglang sulpot ng katrabaho niyang si Stacy. Kakakilala niya lamang ito kahapon. Matagal-tagal na itong nagtatrabaho roon. Ito mismo ang nagturo sa kanya ng gawain nila kahapon. Mabilis din naman siyang natuto, lalo pa at hindi rin naman bago na iyon sa kanya. Sino yan? Oh, si Miko. Pinag-iinitan na naman siya ng manager natin, si Sir Lord. Mukhang Lord ang pangalan ng manager ng hotel na pinapasukan niya. Hindi niya ito nakilala kahapon dahil naka-rest day ito. Kahapon kasi siya nagsimulang magtrabaho sa hotel. Nanatiling tahimik si Lira habang ang tingin ay nasa dalawa, lalo na noong sinipa nung manager ang paa ng lalaki na hindi man lang lumaban. Narinig na lang niya ang daing nito. Hindi ko po sinasadya. Medyo natigilan si Lira nang marinig ang boses na yon. Sobrang gaan at lalim, para siyang hinulog sa bangin. Sa hindi malamang dahilan, tumaas ang kanyang balahibo. Ang ipinagtataka niya ay ang dami na niyang narinig na mga boses ng lalaki sa buong buhay niya. Bakit siya nakaramdam ng kung ano sa lalaki na ngayon niya lamang nakita? Gusto tuloy niyang makita ang mukha nito. Nakayuko ang lalaki at nakatagilid pa sa kanya, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Curious din siya kung anong nangyayari. Kung hindi lang dahil kaibigan ng mami ko ang mga magulang mo, matagal na kitang tinanggal. Sana hindi na lang kita pinapasok rito. Malakas sa sigaw ni Lord na umalingaw-ngaw sa buong lobby. Tila biglang tumaas ang dugo ni Lira papunta sa kanyang ulo. Nakaramdam siya ng galit sa narinig. Gusto niya itong suntukin at saktan. Oo, masama ang ugali niya, pero hindi niya sasabihin iyon sa mga taong naghahanap buhay. Parang gusto niyang balian ng buto ang manager ng hotel na to. Anong karapatan ng manager na ito na sabihin iyon sa taong mas mababa rito? Na para bang mas wala itong pinag-aralan kesa sa lalaking inaapi nito. Wala itong karapatan na kutsain ang kung sino man. Naikuyom niya ang kanyang palad at akmang hahakbang nang pigilan siya ni Stacy. Sinabi nito na wag siyang makialam dahil madadamay siya. Pakialam ba niya? Kahit idamay siya nito, babasagin niya ang bungo ng lalaki. Masyado itong hambog at matapobre. Wala akong pakialam, Stacy. Lira, pakiusap. Bago ka lang dito. Hindi mo kilala si Sir Lord. Tatanggalin ka niya kaagad. Saad sa kanya ni Stacy. Bakas ang takot sa boses. Gusto man niyang magpumiglas ay madiin ang pagkakahawak sa kanya ni Stacy. Wala siyang nagawa kundi ang tumango na lamang. Sa ngayon, hahayaan na muna niya ang walang hiyang manager na yon. Pero sa susunod, hindi na niya palalagpasin pa. Linisin mo yung kalat mo! Sigaw nito bago umalis sa harapan ng lalaki. Nakaramdam agad siya ng disappointment dahil talagang kating-kati siya nasaktan ito kung hindi lang talaga siya pinigilan. Sinamaan niya ng tingin si Stacy na agad namang napabitaw sa braso niya.
Mabilis na humakbang si Lira patungo sa lalaking nangihinang tumayo mula sa pagkakasalampak. Kinuha niya ang map, saka mas lumapit sa lalaki. Nilahad niya ang kamay rito dahilan para mapatingin ang lalaki sa kamay niya. At parang nag-slow motion ang lahat nang inangat ng lalaki ang muka para tingnan siya. Napasinghap si Lira at nanlaki ang mata. Halos hindi na siya makagalaw habang nakatingin sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Para siyang nakakita ng anghel. Kulay asul ang mata nito na para siyang nilulunod ng dagat. Matangos ang ilong at maputi. Hulmado ang jawline at makapal ang kilay. Bumaba ang tingin niya sa mapula nitong labi. Sigurado siyang normal yung kulay. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lira na para bang hinabol siya ng kidnapper. May kung anong kiliti sa kanyang tiyan at nagsitayuan din ang kanyang balahibo. Natauhan lang siya nang tanggapin nito ang kanyang kamay. Ngunit sabay silang napabitaw ng pareho silang may maramdamang kung anong kuryente mula roon. Nagulat si Lira dahil hindi niya yon inaasahan. Ganoon din ang lalaki. Umatras siya at hindi na inalok pa ang kamay. Tumayo rin ang lalaki habang nakatitig sa kanya, katulad ng titig na binibigay niya rito. Tumikhim ang lalaki, saka iniwas ang tingin. Natauhan din siya at napakurap-kurap. Napalunok siya nang wala sa oras. Salamat sa pagtulong. Muling napatingin ang lalaki. Tumango na lamang siya dahil pakiramdam niya walang boses na lalabas sa kanya. Dinapuan pa siya nito ng tingin sa kamarahang kinuha ang map sa kanya. Sinundan na lang niya ng tingin ang lalaki. Napasinghap siyang muli nang magtama ang kanilang kamay. Nakaramdam siyang muli ng kuryente sa buong katawan. Napatigil nga ang lalaki at sinulyapan siya. Nabitawan din naman niya ang mop. Nakatayo lang siya roon nang magsimula ng maglakad ang lalaki palapit sa kanya. Sinundan pa niya ito ng tingin para bang walang pumapasok sa utak niya. Pogi ano? Halos mapatalon siya sa gulat nang magsalita si Stacy sa gilid niya. Agad niya itong sinamaan ng tingin. Pinagsasabi mo? Huwag mo nang itanggi pa. Pogi naman talaga yung isang yun eh. Sa totoo nga, siya ang pinakagwapong lalaki na nagtatrabaho sa hotel na to. Okay lang na magka-crush ka kay Miko. Crush ko rin naman siya. What? Anong pinagsasabi mong crush? Hindi ko siya crush. Sus, defensive. Huwag kang mag-alala. Halos babae rito ay may gusto sa kanya. Maski nga mga customers rito eh. Pero choosy yun at hindi namamansin. Hindi ko nga siya gusto. Sabi mo eh. Pero sa tingin ko, naming lahat, kaya siya pinapahirapan ni Sir Lord dahil naiinggit ito sa kagwapuhan at atensyon na nakukuha niya. Kahit wala naman kasi siyang ginagawang masama, or wala siyang ginagawang kahit ano, nakakaagaw pansin pa rin siya. Lalo na yung kulay asul niyang mga mata. Dahil nga hindi siya masisante ng manager natin, pinapahirapan na lang siya nito. Tumayo ng maayos si Lira, saka tumingin sa paligid. Nakaramdam siya lalo ng inis sa Lord na yon. Hindi ko siya nakita kahapon. Kasi kahapon day off niya, kababalik lang. Bakit? Interesado ka no? Patuloy pa nitong pangaasar sa kanya. Muli siya nitong sinamaan ng tingin sa kanilayasan. Narinig pa niyang tumawa ang babae. Pero hindi niya na ito pinansin. Galing sa mayamang pamilya si Lira. Sa totoo nga, ay ang pamilya niya ang may-ari ng hotel na ito. Isa lamang itong branch ng ilang hotels nila sa Pilipinas. Ganoon sila kayaman. Pero paano nga ba siya napunta sa pagiging housekeeping kung mayaman naman siya?
At dahil iyon sa kanyang ama, ito ang may pakana ng lahat. Ang dahilan ay siya ang tagapagmana ng kumpanya at kailangan niyang maranasan at alamin ang lahat ng trabaho sa hotel. Hindi naman dapat siya ang mapupunta sa ganoong sitwasyon niya ngayon kung hindi ang kanyang kuya. Pero ang lalaking iyon ay meron na ring sariling kumpanya. Kaya walang ibang pagpipilian kundi siya lang. Hindi siya pumayag noong una dahil meron na rin siyang sariling business. May flower shop at coffee shop siyang hinahandle. At saka hindi naman niya pangarap na maging tagapagmana ng kanilang kumpanya. Gusto niyang mabuhay ng mapayapa at magpa-party-party hanggang gusto niya. Ngunit nagalit ang ama niya at binalaan siya nito na sisirain nito ang kanyang itinayo. Isang tuso ang kanyang ama pero masama rin ang ugali niya. Hindi siya pumayag. Yun nga lang, tinutuon nito ang banta. Kaya't wala siyang choice kundi sundin ito kahit na ayaw niya. Ngunit ang kondisyon niya ay huwag ipaalam sa mga staff na siya ang tagapagmana. Walang nakakakilala sa kanya bilang anak ng mga magulang niya. Bata pa lamang siya, gusto niya nang makilala bilang siya, hindi anak ng kung sinong mayamang tao. Hindi naman din siya nahirapan noong unang araw niya dahil kahit laking may ginto siyang kutsara sa bibig, tinuturuan pa rin sila ng kanilang ina sa gawaing bahay. Matapos ang eksenang iyon sa lobby, bumalik sila sa dorm room ng mga staff. Kailangan niyang tapusin ang pag-aayos dahil magsisimula na rin ang shift nila. Ilang minuto na lamang. Kasama nila ang iba na nag-aayos rin. Ngunit habang nasa ganoon silang ayos, biglang bumukas ang pintuan. Ang kaninang maingay ay natahimik bigla dahil sa bagong dating. Dumapo ang tingin ni Lyra sa manager ng hotel, nakakapasok lamang. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa mga kasama niya. Napansin niyang napayuko ng bahagya ang mga ito, tila takot na takot. Nanginginig pa nga ang boses ng lahat habang binabati ang lalaki. Nanliit tuloy ang kanyang mata. All of you, I want everything to be perfect. Ayokong lalampa-lampa ha. Paulit-ulit ko na itong sinasabi. Kung ayaw niyong mangyari sa inyo ang nangyari kay Monica noong isang araw, magtino kayo. O baka gusto rin niyong magaya kay Miko. Nagulat si Lyra dahil bigla na lang itong nagalit. Agad nagsalubong ang kanyang kilay. Ano ang nangyari noong isang araw at bakit parang mga tuta itong mga kasama niya? Malala ba ang ginawa nito para matakot ang lahat? Dumapo ang tingin ng manager sa kanya, ngunit hindi siya umiwas ng tingin. Hindi siya rito nakaramdam ng takot o maski kaba sa lalaking nasa harapan. Gusto niya ngang taasan ito ng kilay pero hindi niya ginawa. Kailangan niya palang umaktong normal. Kumunot lalo ang kanyang noo nang makitang lumambot ang mukha ng lalaki. Lumaki ang mata na tila gulat at napaawang ang labi. Tila ba ay nakakita ng mga bagay na hindi inaasahan. Sandali, kilala ba siya nito? Niloloko lang ba siya ng ama niya? Sabi nito na walang nakakakilala sa kanya roon. Nakaramdam ng pagkataranta si Lyra pero pinilit niyang panatilihin ang sariling maging kalmado. Baka mission failed ang mangyari kapag mahalata siya. Ngunit ang lahat ng katanungan niya ay nasagot nang biglang lumapit sa kanya ang lalaki. Bakas ang pagkamangha sa mukha nito. Hay, bago ka lang? Maliwanag ang mukhang tanong nito na ipinagtaka niya. Hindi siya nito kilala. Kung ganun, bakit iba ang reaksyon nito? Or, is it about her beauty again? Pinilit niya ang sariling ngumiti, saka tumango. Opo, Lyra po. Sumilay ang ngiti sa labi nito, sa kanilahad ang kamay. I'm Lord Torres,
ang manager ng branch na ito. Naging maayos ba ang pagpasok mo rito? Komportable ka naman ba? Tinanggap niya ang kamay nito kahit nangangati itong suntukin ang lalaki. Opo, komportable naman ako. Akmang babawiin niya ang kamay nang higpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. Kunot noong sinulyapan niya ang kamay nito bago tiningnan ang lalaking may kakaibang titig sa kanya. At alam na alam niya ang titig na yon. Mabuti ay napunta ang isang katulad mo sa branch namin. Mukhang siswertehin kami lalo. Malanding saad nito. Halos malukot naman ang mukha ni Lyra sa pandidiri pero pinilit niyang ngumiti. Salamat po. Pilit niyang binawi ang kanyang kamay. Mabuti naman, binitawan siya nito. Naramdaman niyang nangangati ang balat niya at naiinis siya. Ayaw pa naman niyang hinahawakan siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging mabigat ang trabaho mo rito. Hindi ka mahihirapan. Nakangising sambit nito. Tumango na lamang siya dahil ayaw na niyang pahabain pa ang usapan. Ayaw na ayaw niya sa lalaking kaharap. Naiinis siya. Mabuti na lamang, hindi na rin ito nagtagal doon at umalis na dahil baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Pero bago pa ito umalis, pinagsabihan pa nito ang mga kasamahan niya na para bang wala lang. Nakita niya kung paanong napahinga ng maluwag ang mga kasama niya. Naku ha, mukhang merong gusto sa'yo yung manager natin. Mukhang magiging madali yung trabaho mo. Bulong ng isa sa kasamahan niya. Sinulyapan naman niya ito at hindi na sumagot dahil naiinis pa rin siya. Ano pala yung sinasabi niyang nangyari kay Monica? Naku, si Monica, natanggal sa trabaho. Si Sir Lord mismo yung nagtanggal. Anong rason? Dahil lang natapunan ng kape ang isa sa customer. Hindi naman nagalit yun at ngumiti lang. Pero si Sir Lord, ay, parang dragon. Naku, nakakatakot yung manager natin. Sinampal pa muna niya si Monica bago tinanggal. Napahinto si Lyra sa narinig. Agad na nagsalubong ang kilay niya. Nananakit ito ng babae? Kung ganun, ay mali ang pagka-promote sa kanya bilang branch manager. Pagkarating ni Lyra sa mansyon, agad niyang hinanap ang ama. Akala niya ay nasa company ito, pero nakita niya ito sa opisina nito na nasa loob ng mansyon. Wala siyang pagdadalawang isip na pumasok kahit walang permiso ng ama. Inangat nito ang tingin sa kanya at napakunot noo. What are you doing here, Lyra? Kagagaling mo lang sa trabaho. Di ba dapat nagpapahinga ka? I'm here to ask you something, Dad. Napabuntong hininga ito sa kasumandal sa swivel chair. Kung tungkol ito sa gusto mong umalis sa hotel ay no ang sagot ko. You know the reason why. It's not about that. Hindi ako aalis sa hotel, Dad. Napaupo ng maayos ang ama at lumiit ang mata na tila ba hindi naniniwala sa kanya. Really? Anong nagpapabago sa isipan mo? I don't need to tell you that. I want to ask you about the hotel's reputation. The exact branch that I'm working. Tumaas ang gilid ng labi ng ama. You didn't listen to what I've said, did you? Hindi nakasagot si Lyra dahil totoo ang sinabi ng ama. Hindi nga siya nakinig sa mga sinabi nito noon dahil wala siyang interes. Ngayon, meron na. Why do you want it? Hindi ba't ito naman yung gusto mo? Alam ko kung ano ang nangyayari sa loob ng hotel, kahit may CCTV naman. I want to know the reputation about the hotel. Susolusyonan ko ang problema na hindi niya magawa-gawa. Tumaas ang gilid ng labi ng kanyang ama. You're acting like you want to take the company already. 2 days but
You already changed. Umirap siya at hindi na sinagot pa ang ama. Ayaw niyang makipagsagutan pa rito. Medyo naiinis lang siya dahil mukhang masayang-masaya ito sa nangyayari. Hindi niya pa rin gustong maging tagapagmana ng mga kumpanya at wala siyang balak na tanggapin iyon. Talagang gusto lang niyang malaman ang mga bagay-bagay sa hotel since siya rin naman ang mag-aayos sa mga nangyayari. Sinabi ng kanyang ama na ibibigay nito sa kanya kinabukasan dahil kukunin nito iyon sa opisina na nasa company's building. Naiwan daw kasi nito iyon doon. Agad din naman niyang binigay iyon kinabukasan pagka-uwi niya galing sa trabaho. Habang binabasa ni Lyra ang mga impormasyong naroon, kumunot ang kanyang kilay nang wala siyang makitang kahit isang reklamo ng mga customer roon. At bakit wala? Alam niyang meron. Imposibleng wala. At about naman sa CCTV, wala roong nakikitang mali. Maski nga, pangpapahiya ng Lord na yon sa mga empleyado ay wala na mas lalo niyang ipinagtaka. Maya-maya pa ay humigpit ang pagkakahawak niya sa mga papeles. Mukhang dinidelete ng walang hiyang iyon ang footage at sigurado siyang sinisigurado ni Lord na hindi makakaabot sa matataas ang reklamo. Dahil sa ito nga ang manager at siya ang may kontrol ng lahat sa loob ng hotel. Mukhang ito ang may pakana ng lahat. Sa gabing iyon, gumawa siya ng plano kung paanong ibubuking ang napakawalang hiyang lalaking iyon. Kailangan niya ng proof. Hindi niya pwedeng tanggalin ang lalaki ng walang maayos na ebidensya dahil mapapagalitan siya ng ama. At hindi rin siya papayag na agad-agad itong matanggal. Deserve nitong pagsisihan lahat ng pinaggagawa. Nagbibiro ka, di ba? Hindi makapaniwalang tanong ng isa sa kaibigan ni Lyra na si Sunny. Mas lalo siyang napasimangot at umiling. I wish it was, pero hindi. Hindi ako nagjo-joke. Nasa coffee shop si Lyra kasama ang kaibigan niyang si Sunny at Stephanie. Bigla kasing nag-aya ang mga ito at sakto rin na gusto niyang mag-rant sa nangyayari sa kanya. Mabuti na lamang at rest day niya. Sinabi niya ang mga nangyayari sa kanya sa isang linggo. Hindi pa kasi niya nasabi sa mga kaibigan niya na nagtatrabaho siya sa isang hotel. Nawalan kasi siya ng oras lalo na at pagod din siya pagka-uwi ng mansyon. Ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon. Pero imbes na kaawaan siya ng mga kaibigan niya, mukhang natutuwa pa ang mga ito sa mga nangyayari sa kanya. Humagalpak ng tawa si Stephanie, tila tuwang-tuwa sa nangyayari sa kanya. Mukhang mapapasabak ka sa isang bagay na hindi mo ginusto ah. It's so funny. Sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. It's not funny, Steph. I was forced. Hindi ko gusto to. Oo, nagrereklamo siya dahil nasistress siya sa mga tao roon sa hotel. Ayaw na ayaw niya ng atensyon pero palagi siyang binibigyan ng atensyon. Lyra, you're the hair, kaya kailangan mo talagang sundan yun. I never like that. Sabi mo, tinanggap mo, right? So, wala ka nang kawala sa daddy mo. Oo, wala na akong magagawa. Even kuya agreed to him. Maski si mommy. Ay, wala na akong kakampi. Sobrang sama talaga ng loob niya. Gusto niyang pagmumurahin lahat ng nakikita niya, pero pilit pa rin niyang pinapakalma ang sarili. Hindi talaga siya makapaniwalang pinagtutulungan siya ng mga magulang at kanyang kapatid na para bang siya ang kalaban. Hindi naman siguro masama yun. Baka meron ka pang matututunan along the way. Saad ni Sunny, kaya't mas lalo siyang napasimangot. Well, may point naman si Sunny. Pero masama pa rin talaga ang loob niya kahit isang linggo na siyang namamasukan sa hotel. Ni halos hindi na nga niya mapuntahan ng coffee at flower shop niya. Mabuti na lamang talaga,
Mapagkakatiwalaan ang mga manager na kinuha niya, hindi katulad ng manager sa hotel. Oo nga, mukhang masaya naman eh. Hindi alam ng mga employees na ikaw yung anak ng may-ari. Tapos, magugulat sila sa revelation. Talaga namang parang series yung napapanood ko ah. Parang series yung talambuhay mo. Masayang saad ni Stephanie, saka pumalakpak. Mas lalo tuloy sumama ang kanyang loob. Pati ba naman kayo? Kung ayaw mo na, pwede namang pumunta ka ng ibang bansa, di ba? Like, takas. Hinampas ito ni Sunny. Huwag mo nga siyang bigyan ng idea, Steph. Ang bad influence mo, kawa. Napailing na lamang si Lyra dahil nagsimula ng magbangayan ang dalawa. Tumingin na lamang siya sa labas, saka humigop ng kape. Wow, you look nothing like yourself. Mabagal na komento ng kuya ni Lyra nang magtagpo sila sa labas ng mansyon. Papasok na siya sa trabaho. Sinamaan niya ito ng tingin at inirapan. Good morning to you too, kuya. Nilagpasan niya ito at hindi na pinansin ang pagtawag nito. Umagang-umaga, naiirita siya rito. Naiirita na nga siya sa kanyang suot, dadagdag pa ang kuya niya. Nakasuot lamang siya ng uniform bilang empleyado ng hotel at hindi yun siya. Sobrang manang at hindi nakakaganda. Halos umiyak na nga siya noong makita niya ito kagabi. Parang gusto na lamang niyang tumakas sa ibang bansa. Pero napahinto siya nang may maalala. Agad niyang nilingon ang kanyang kapatid. Nakita niya itong naglalakad papalapit sa pintuan ng mansyon. Kuya! Napahinto ang kapatid, saka siya nilingon. Naglakad siya muli papalapit rito. What is it? Napakagat siya sa labi at nagdadalawang isip kung sasabihin na ba o hindi. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na hihingi siya ng tulong sa kuya niya. Lumaki siyang mga katulong at butler lang niya ang hinihingan niya ng tulong. May pabor lang ako. Nakita niyang bahagya itong nagulat, pero maya-maya ay tumaas ang gilid ng labi. Wow, this is the first time. Don't tease me. Importante to. Ano naman yun? Agad niyang sinabi ang tungkol sa nangyayari sa hotel. Hindi ito nagulat, ngunit nakakunot ang noo. Hindi ito nagsalita at nakinig lamang sa kanya. Sinabi niya ang gagawin niyang plano para maisaayos ang lahat. Hindi siya mapakali. Mukhang tama talaga si Dad. Ikaw nga ang karapat-dapat na maging tagapagmana. Nagiging concern ka na sa company. Natatawang saad nito. Oh, shut up! Gusto ni Daddy na ayusin ko yung hotel na yon. Then I'll give it to him. Ganun lang yun. Hindi na rin niya hahayaan pa na may maagrabiyadong tao dahil lamang sa maling pagpili nila sa posisyong dapat na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat ng staff. Kung noong mga nakaraang araw ay ayaw niyang pumasok, ngayon ayaw niyang malate. Ayaw pa rin niyang umabsent kahit sobrang sakit na ng kanyang katawan. Kailangan niyang bantayan ang bawat galaw ni Lord. Dumaan ang mga araw at linggo at patuloy niyang minamanmanan ang bawat kilos ng manager ng hotel. Marami siyang napapansin, lalo na palagi nitong pinapagalitan ang mga empleyado maliban sa kanya. Lalo na si Miko, na wala namang ibang ginawa kundi ang magtrabaho ng tahimik. Halos wala na nga itong pinapansin na ibang empleyado. Napapansin niya na mukhang naiinggit talaga si Lord sa angking kagwapuhan ng lalaki. Sino ba naman ang hindi maiinggit, di ba? Halos matulala na nga siya sa tuwing magtama ang kanilang tingin. Iyon nga lang, umiiwas si Miko agad na para bang may dala siyang nakakahawang sakit.
Sa mga nagdaang araw din na yon, nasanay na si Lyra sa pagtatrabaho sa hotel. Sa totoo nga niyan, na-realize niya na hindi naman pala ganoon kahirap, hindi katulad noong una niyang ginawa. Na-realize rin niya na tama ang ginawa ng ama na pagtrabahuin siya ng ganon. Ang dami pala niyang talaga na pwedeng matutunan na hindi alam gawin. Nooy wala siyang pakialam sa mga taong nasa mababa sa kanya, mga mahihirap. Pero ngayon, na-appreciate niya ang mga ito. Nagtatrabaho ang lahat para mabuhay at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Nagsisisi siya sa lahat ng ginawa niya noon sa mga kaklase niyang mas mababa sa kanya. Medyo bully kasi siya noong college pa lamang siya. Typical brat. Ngunit sa ilang araw rin na yon ay inis na inis siya araw-araw. Palagi siyang nilalandi ni Lord at binibigyan ng bulaklak kahit na iniiwasan niya ito. At sinasabing hindi siya interesado. Matigas pa rin talaga ang ulo ng lalaki. Gusto niyang iuntog ang ulo sa pader para maintindihan ang pinagsasabi niya. Kaya hinayaan na lamang niya ito at hindi na pinagsasayangan ng panahon. May mga araw na may tinatanggal si Lord ng mga empleyado dahil lang sa kaunting pagkakamali. Gusto niya itong suntukin at tanggalin sa trabaho pero pinigilan niya ang sarili. Pikit mata niyang dinadaanan na lamang ang lahat dahil hindi pa oras para sa kanyang plano. Hi. Napahinto si Miko sa pagmamap sa lobby nang marinig ang boses ni Lyra. Malaki ang ngiti niyang sinalubong ang lalaki habang ang dalawang braso ay nasa likuran. Ewan ba niya pero simula noong makita niya ito, sinusubukan niyang lapitan ito ng palihim pero mukhang ayaw talaga nito. So ngayon talagang kukulitin niya na. Bumakas ang gulat sa mukha ni Miko nang makita siya. Kaya mas lalong lumawak ang kanyang ngiti. Tumayo ito ng tuwid at nagtatakang nakatingin sa kanya. Ano ang kailangan mo? Napakagat ng labi si Lyra nang mautal ang lalaki. She finds it cute. Kahit hindi niya man aminin sa sarili, pero nagkakagusto siya sa lalaking nasa harapan. Wala naman iyong problema sa kanya. Wala lang. Gusto lang kitang makausap. Muling bumakas sa mukha ni Miko ang gulat. Nakita pa niya itong napalunok. Bakit naman? Nasa trabaho ako. I like you. Bigla nitong nabitawan ang mop, dahilan para gumawa ng tunog ng tumama sa sahig. Bilog na bilog ang mata nito na tila hindi inaasahan ang kanyang sinabi. Tila natuod ito sa kinatatayuan. Sa pamilya niya, siya ang pinaka-straightforward. Sinasabi agad ni Lyra kung ano ang gusto niyang sabihin. Hindi na siya nagpapatumpik-tumpik pa. Hindi rin kasi siya marunong magtago ng nararamdaman kapag may nararamdaman siyang atraksyon sa isang tao. Ngunit, ang ipinagtataka lang niya, kakaiba ang nararamdaman niya para sa lalaki. Mas malalim at hindi niya alam kung bakit. Noon ay may naging boyfriend naman siya at ka-fling. Pero hindi masyadong seryoso at hindi rin naman tumatagal. May nararamdaman siyang atraksyon pero alam niyang hindi yun mas malalim. Ano ang sinasabi mo? Ang sabi ko, gusto kita. Napakurap-kurap ang lalaki. Mukhang nagulat muli. Pero bakit? Ano ang dahilan? Hindi tayo nag-uusap at hindi tayo naging malapit. Bakit mo tinatanong? Hindi tayo nag-uusap dahil iniiwasan mo ako. Nilalapitan kita pero mukhang may allergy ka yata sa akin. Agad na umiling ang lalaki. Saka umiwas ng tingin. Ayoko lang na mapalapit sa isa sa inyo. Why?
Hindi siya sumagot at marahan nang pinulot ang mop. Nang makatayo, tiningnan siya nito. Naging seryoso na ang mukha ni Miko na bahagya niyang ikinagulat. Nagtataka siya kung bakit biglang nagbago ang ekspresyon nito. Gusto ko na, Sir Lord. Ayokong mas magalit pa sa akin yun kapag nakita niyang lumalapit ka sa akin. Sigurado ako, napapahirapan niya pa akong lalo at baka pati ikaw, madamay pa. Ano? Sa susunod huwag ka nang lumapit sa akin. Ayokong madamay ka, kayo, sa galit ng lalaking yun sa akin. Tumalikod na si Miko sa kanya habang siya ay gulat na gulat sa sinabi nito. Halos hindi na nga siya nakapagsalita pa, pero noong natauhan siya at nakalayo na ang lalaki sa kanya, sinubukan pa niya itong tawagin pero hindi na ito huminto pa. Medyo natigilan lamang ito at tuluyan na siyang iniwan doon. Feeling niya ay nireject siya o talagang nireject siya. Umamin siya at ganoon ang response ng lalaki sa kanya. Pero embes na masaktan, sumilay ang ngisi sa labi niya. Naguguluhan na siya sa sarili dahil hindi naman siya ganoon. Kapag na-reject siya, sumasama ang kalooban niya at nagagalit siya. Pero ngayon, nakaramdam siya ng thrill. Sa mga sumunod na araw, hindi niya sinunod ang sinabi ni Miko. Lumalapit pa rin siya rito kahit na palagi siya nitong itinataboy. Siyempre, nag-iingat din siya na hindi sila makita ni Lord. Sinisigurado rin niya na nabubura ang mga footage. Sinisigurado rin niya na wala si Lord sa tuwing nilalapitan niya ang lalaki. Napapansin ni Stacy ang mga galaw niya kaya inamin din niya rito na gusto niya ang lalaki. Tumawa ito at sinabing kahit maganda siya ay ang hirap suyuin ang lalaki. Pero mas lalo lamang siyang nakaramdam ng thrill. Gusto niya lalong kulitin si Miko. Hi Miko! Nakangiting bati ni Lyra nang magkasalubong silang dalawa ni Miko sa koridor ng 8th floor. Kakatapos lang niyang i-check ang mga kwartong hindi occupied kung malinis na ba. At mukhang sinuswerte nga naman siya dahil mukhang kakatapos rin nitong mag-mop sa floor na yon. Napahinto ang lalaki at gulat na napatingin sa kanya. Agad din naman itong umiwas ng tingin sa katumikhim at nagpatuloy sa paglalakad. Pero napansin niyang namula ang pisngi at tenga nito. Hindi niya mapigilang mapangisi at sundan ang lalaki. Tapos ka na sa paglilinis? Ilang linggo na ang nakakaraan simula noong kinukulit niya ito at mukhang may epekto na ang kanyang charm. Alam niyang hindi rin siya nito matitiis katagalan. Tapos na. Kung ganon wala ka nang gagawin. Wala na. Napakagat ng labi si Lyra sa kabinuksan ng isang silid malapit sa kanya. Kung ganon, halika. Hinawakan niya ito sa braso kaya gulat itong napatingin sa kanya. Anong... Hindi na niya natapos ang sasabihin at hinila niya ito papasok sa silid. Wala siyang pakialam kung maiwan nito ang mop sa labas. Nang makapasok, sinandal niya ang lalaki sa pintuan. Agad niyang nilagay ang dalawang kamay sa magkabilang gilid nito para i-corner. At dahil mas matangkad ito sa kanya, nakaangat ang tingin nito sa kanya. Natuod sa kinatatayuan si Miko at halos lumuwa na ang matang nakatingin sa kanya. Mabilis ang paghinga nito kaya alam niyang sobrang lakas ng epekto niya rito. Mas lalo siyang umisi at nilapit ang tingin sa kanya. Gulat ka? Natauhan ang lalaki. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako dinala rito? Sabi mo tapos ka nang maglinis, kaya sa akin muna yung oras mo. Ano? Hindi to pwede, Lyra. Baka mapagalitan tayo. Kaya bitawan mo ako. Lumabas na tayo rito. Sa wakas, sinabi mo na rin ang pangalan ko. Kala ko hindi mo ako kilala. And don't worry,
No one will know that we are here. Hindi tayo mahuhuli. Pumikit ito ng mariin na para bang may pinipigilan. Lira, pakiusap. Huwag ganito. Tigilan mo ako. Sabihin mo sa akin yan nang hindi ka nauutal. At bakit naman kita titigilan? I said gusto kita. Iminulat nito ang tingin. Kahit na gusto mo ako, ay hindi ibig sabihin na pwedeng gawin natin to. Hindi kita gusto, Lira. Medyo kumirot ang puso ni Lira sa narinig, pero pinapanatili niya ang ngisi. Alam naman niyang hindi siya nito gusto, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na siya magugustuhan ng lalaki kahit kailan. Kaya nga niya ginagawa ang mga bagay na ito. Nakakaloko niyang dinilaan ang labi, dahilan para bumaba ang tingin nito roon. May bumukas na pamilyar na emosyon sa mata ng lalaki, ngunit agad din itong nawala noong iniwas nito ang tingin sa kanya. Talaga bang hindi mo ako gusto, Miko? Oo. Then why can't you meet my eyes? Look at me and tell straight that you don't like me. Nakita ni Lira kung paano ito napalunok bago marahang sinalubong ang kanyang tingin. Kita niya ang bakas ng pag-aalinlangan at takot sa mata ng lalaki. Lalo na noong marahan siyang tumingkayad para ilapit ang mukha niya rito. Hanggang sa ilang dangkal na lang ang layo sa kanilang mukha. Rinig na rinig niya ang mabilis nitong paghinga. Sabihin mo sa akin ng diretsyo na hindi mo ako gusto, Miko. I dare you. Natahimik ito habang nakatitig pa rin sa kanya. Hindi kita gusto. Napatigil ito nang muling bumaba ang tingin nito sa kanyang labi. Kinagat kasi ito ni Lira nang hindi sinasadya. Lumalakas kasi ang puso niya, lalo na sobrang lapit nilang dalawa. Why are you staring at my lips? Ano, naakit ka na sa akin? You want to kiss me? Then, kiss me. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bigla siyang sunggaban ni Miko ng halik sa labi. Natuod siya at nanlaki ang mata sa gulat. Hindi niya yon inaasahan at dahil nga sa gulat, halos mawalan siya ng balanse. Agad na nasalo ni Miko ang bewang niya at hinilas siya papalapit. Naglapat ang dibdib niya sa dibdib ng lalaki. Napahawak siya sa balikat nito sa impact. Ramdam ni Lira ang lakas ng tibok ng puso niya. Para siyang sasabog, lalo na noong magsimulang igalaw ni Miko ang labi nito. Marahan niyang ipinikit ang mata para sabayan ang halik nito. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan at nalulunod na siya sa halik na pinagsaluhan niya. Kumunot ang noo ni Lira nang maramdaman na parang hindi ito marunong humalik. Para itong nagmamadali at naguguluhan sa bawat galaw. Marahan niyang hiniwalay ang labi niya. Akmang hahabulin pa nito yon nang pigilan niya ito sa balikat. Mapungay ang mata nitong sinalubong ang tingin sa kanya. Is this your first time kissing? Napakurap-kurap ang lalaki at agad na namula ang pisngi. Kumpirmado, first kiss nga nito iyon. Hindi niya mapigilang magulat dahil sobrang gwapo ng lalaking kaharap. Imposibleng wala itong nahalikan sa buong buhay nito. Masama ba yun? Tila nahihiya niyang tanong. Natawa siya sa kaumiling. Hinawakan niya ang pisngi nito sa kamarahang hinimas. Hindi. Ang cute nga eh. Talaga? Now, follow my lead. Huwag kang magmadali. Akmang magsasalita ito nang hinalikan na niya ito muli. Sa pagkakataong ito, siya na ang nangunguna sa bawat halik. Pilit namang sinasabayan iyon ng lalaki. Noong una, mahinahon pa ang kanilang halikan, pero habang tumatagal, nagiging malalim at mapusok iyon.
Hindi maiwasang mapadaing si Lira nang maramdaman na lumilikot na ang kamay ng lalaki sa kanyang katawan. Habang siya, mas lalong hinila ang batok nito para mas lumalim ang kaniyang halik. Napahinga siya nang bumaba ang halik ni Miko papunta sa leeg niya. Kinagat niya ang pang-ibabang labi nang sinipsip nito iyon. Dahan-dahan, Miko. Sorry. Napadaing siya nang maramdaman niyang sinakop ng lalaki ang isa niyang dibdib. Kahit nakadamit siya ay ramdam pa rin niya ang init ng palad nito. Nabatigil si Miko sa paghalik at natuod sa pwesto. Kumunot ang noo ni Lira at tiningnan ang lalaki na puno ng pagtataka. Miko, why did you stop? Tinanggal ng lalaki ang pagkakahawak sa kanyang dibdib. Sa kanilayo ang muka sa kanyang leeg. Nagulat siya nang itulak siya nito ng marahan, kaya't napaatras siya palayo. Umatras ito kahit wala na itong maaatrasan pa, na para bang meron siyang nakakahawang sakit. Miko, Hindi ito tama. Hindi dapat natin to ginagawa. ano? Why not? Sinamaan siya ng tingin ng lalaki. Huwag mo nang gagawin to ulit, Lira. Hindi to pwede. Tumalikod na ito sa kanya at saka binuksan ang pintuan. Iniwan siya nito roon na hindi makapaniwala. Pero maya-maya pa, hindi niya mapigilang matawa sa kahinawakan ang labi. Hindi siya makapaniwalang muntik na siyang mahigop ng buo. Wala naman talaga sa plano niyang halikan ang lalaki. Sa katunayan nga, inaasar lamang niya ito, lalo pa at natutuwa siya sa ekspresyon na pinapakita ng lalaki. Ngumisi siya. Hindi pala siya nito gusto bakit siya nito hinalikan? Ang lalaki pa mismo ang unang humalik sa kanya. Humanda ka sa akin, baby. Hindi kita titigilan. Ngayon pang natikman ko na ang labi mo, magpahabol ka lang. Magiging sakin ka rin. Isang malakas na sigaw ang narinig ni Lira mula sa lobby. Boses iyon ni Lord. Hindi niya na sana yun papansinin nang marinig niya ang pangalan ni Miko. Halos liparin niya na ang staff room papunta roon at doon niya natagpo ang sinuntok ni Lord ng malakas si Miko. Sumalampak siya sa sahig sa sobrang lakas ng impact. Napatakip si Lira sa bibig dahil sa sobrang gulat. Malakas na nagmura si Lord. Sana pala hindi na ako pumayag na pinasok ka rito. Agad na tumakbo si Lira papalapit, saka pumagit na sa dalawa. Lalo na at takmang susuntukin na naman niya ang lalaki na gusto niya. Tama na! Napalingon sa kanya si Lord. Huwag kang sumali rito kung ayaw mong madamay, Lira. Umiling siya at nagmatigas. Huwag mo siyang saktan! She had enough. Hindi niya na kaya pang makitang masaktan si Miko. Galit na siya sa lalaking nasa harapan niya ngayon. Hindi ako aalis! Lira, umalis ka na riyan. No! Bumakas ang gulat sa mukha ni Lord. Pero maya-maya pa, natawa siya ng pagak. Tila may nakakatawa. Sumama ang tingin nito sa kanya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo ginagawa ito, Lira. You like him, don't you? Hindi siya sumagot at nanatili ang masamang tingin sa kanya ng lalaki. Kaya palagi mo akong nire-reject dahil sa walang hiyang lalaking yan. Huwag mo siyang dinatawag ng ganyan, sir. Tangina, I should have known. Kaya pala ayaw mo sa akin dahil sa gagong yan. Dinuro pa nito si Miko. Agad na nagsalubong ang kilay nila. Sir, walang kinalaman si Miko kung bakit ayaw kitang sagutin. Wala akong interes sa inyo. Mas lalong sumama ang mukha ng lalaki. Dapat pala tinanggal na kitang gago ka. Lahat na lang inaagaw mo sa akin. Pati atensyon ng lahat. Now, Lira, don't come near this son of a bitch kung ayaw mong madamay sa gagawin ko sa kanya. Imbis na matakot,
Nanatiling nakatayo roon si Lyra. Matalim ang tingin sa lalaki. Akala siguro nito, natatakot siya. Ganyan ba ang tamang ugali ng isang manager ng isang 5-star hotel, sir? Akala mo mataas ka na sa posisyon mo para gawin ang lahat ng ito? Hindi ako natatakot. Natawa ng pagak ang lalaki at mas lalong tumalim ang tingin sa kanya. Is that what you want? Fine, you will regret your decision. Tinalikuran sila ng lalaki at naglakad paalis. Masama pa rin ang tingin niya sa lalaki. Kung hindi lang niya narinig ang daing ni Miko, hindi siya iiwas ng tingin. Gusto niya itong patayin. Mabilis niyang dinaluhan si Miko at tinulungang tumayo. Nakatitig lang ito sa kanya hanggang sa makatayo. Ayos ka lang? Anong masakit? Hindi mo na sana ginawa yun. Hindi ka na dapat nakialam pa. Tingnan mo yung nangyari. Pati ikaw, nadamay pa sa galit niya sa akin. Bakit ko naman nahayaan na gawin niya yun sa'yo? Hindi pwedeng tumayo lang ako. Sinabi kong huwag kang makialam. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ayokong may madamay, pero nandito ka. Sana pala, hindi na lang kita kinausap. Nakanganga si Lyra habang nakasunod ang tingin kay Miko na naglakad na paalis. Kumunot din ang kanyang noo dahil wala naman siyang ginawang masama. Sana man lang nagpasalamat ito. Pagkatapos nga ng eksenang iyon, agad na lumapit si Stacy sa kanya na puno ng takot ang muka. Nag-alala ito dahil baka ano pa ang gawin ng manager nila sa kanya. Pero hindi siya takot. Kahit kailan, hindi siya matatakot. Tinotoo nga ni Lord ang sinasabi nito sa kanya. Pinahirapan siya ng lalaki kasama si Miko. Halos maiyak na nga siya sa sobrang daming pinapagawa kahit hindi naman sa kanya ang trabaho. Palagi na rin siyang napapagalitan kahit kaunting mali lang ang nagawa. Mas lalo lamang siyang nagalit at gusto nang ibuking ang lalaki. At sa pagkakataong iyon, alam niya na ang gagawin. Dumating ang araw ng engranding event sa hotel dahil anniversary noon. Maraming bisita at pupunta ang pamilya ni Lyra. At syempre sa pagkakataong iyon, hindi na siya magtatrabaho ron. Lahat ng pagtitiis niya doon na magtatapos. Maraming tao sa hotel at nasa loob pa sa kotse si Lyra. Nakasuot siya ng long gown at ayos na ayos. Ipapakilala na siya bilang tagapagmana ng kumpanya. At kapag natapos yun, tatanggalin niya si Lord bilang manager. Sisiguraduhin niya na wala na itong malilipatan pa na ibang kumpanya. Hindi naman siya nagtagal sa paghihintay roon dahil sinabi na ng kanyang butler na nagsisimula na ang party. Bumaba na siya ng kotse at inalalayan siyang maglakad papasok sa hotel. Pumunta siya sa mismong venue na nasa loob. Nang makarating siya sa may pintuan, rinig na rinig niya ang boses ng kanyang ama sa loob. At noong tinawag ang kanyang pangalan bilang tagapagmana, dahan-dahang bumukas ang pintuan. Lahat ay napalingon sa kanyang direksyon. Tumaas ang gilid ng kanyang labi nang makita ang mga pamilyar na muka ng mga empleyado sa hotel na ito. Lalo na si Miko, Stacy at ang walang hiyang si Lord. Nagsimula siyang maglakad papasok habang nakataas noo. Kita niya ang gulat sa mga taong kilala niya sa hotel. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na siya pala ang nag-iisang babaeng anak ng may-ari at tagapagmana pa? Nang tuluyan siyang makaakyat sa entablado, nakangising niyang hinarap ang lahat. Tiningnan niya ang lahat. Kita niya na parang tinakasan ng napakalamig na tubig si Lord. Nagbigay siya ng kaunting message sa lahat. Starting tomorrow, babaguhin ko na ang dapat baguhin for the betterment of this company. Napuno ng palakpakan ang venue habang nakatingin sa kanya. Si Lord naman ay dahan-dahang napaatras at mukhang natakot. Yap, that's right. Dapat lang itong matakot sa kanya.
Sa buong selebrasyon na yon, halos hindi na makawala si Lyra sa mga taong gusto siyang kausapin. Pero alam niyang ginagawa lang naman ito yun dahil anak siya ng ama. Hinahanap niya si Miko pero bigla itong nawala. Hindi niya ito nakita buong gabi. Maski si Lord bigla ring nawala. Kaya wala siyang nagawa kundi kausapin na lamang si Stacy. Kinabukasan nga, bumalik si Lyra sa hotel at agad na ginawa ang dapat niyang gagawin. Tinanggal niya si Lord sa pagiging manager. Nagmakaawa ito sa kanya pero hindi niya ito pinakinggan. Sa ginawa nito sa kanya at sa mga empleyado ay hindi katanggap-tanggap. May bago siyang prinomote bilang manager na sa kanyang tingin ay kayang gawin ang trabaho ng tama. Sobrang natuwa nga sila Stacy sa ginawa niya, maliban sa isa. Ngayon, naglalakad si Lyra papalapit kay Miko na nagmamop sa koridor ng mga restroom. Nakatalikod ito sa kanya. Hindi ito nagpakita sa kanya kanina kahit pa tinawag niya ang lahat. Mukhang ayaw siya nitong makita. Miko, nakita niyang natigilan ang lalaki sa ginagawa. Ngunit agad din naman itong nagpatuloy na tila walang narinig. Kinagat na lamang niya ang labi. Miko, I'm sorry. Muling natigilan ang lalaki. Pansin niya ang pagbilis ng taas-baba ng balikat nito. Maya-maya pa, humarap ito sa kanya. Malamig ang ekspresyon nito, kaya alam niyang galit ang lalaki sa kanya. Bakit ka nagsisorry? I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo na ako ang tagapagmana. I just wanted to keep it a secret. Pinadala kasi ako ni Daddy rito para magmanman sa mga nangyayari. Tapos... Bakit ka nag-e-explain? Ano mo ba ako? Empleyado mo lang ako rito. Isa akong janitor. Nico, I said I like you. Mahirap lang ako, Miss Lyra. Wala akong maibibigay na mamahaling bagay sa'yo. Hindi kita mabibigyan ng marangyang buhay. Kaya tigilan mo na yung nararamdaman mo para sa akin. Wala yang patutunguhan. Akmang tatalikuran siya nito nang pigilan niya ito sa braso. Muli itong napatingin sa kanya, kaya agad siyang umiling. No, Miko. Wala akong pakialam kung mahirap ka lang at wala kang maibigay sa akin. I don't need anything else. Ikaw lang. At kung iniisip mong hindi ka matatanggap ng pamilya ko, they know about you. Sinabi ko na sa kanila na gusto kita. Bumakas ang gulat sa mukha ng lalaki. Tila hindi nito inaasahan ang sinabi niya. Alam nila? Bakit mo sinabi? Because I don't want you to think na I will keep you a secret even though we're not officially. Noong hinalikan mo ko, may dahilan na ako para magpatuloy sa nararamdaman kong ito. I know you like me. Napanganga si Miko. Tila hindi alam ang sasabihin. Lyra, baka i-judge ka ng mga tao dahil sa akin. Dahil nagkagusto ka sa isang katulad ko. Hindi ka pwedeng magkagusto sa nasa lupa lang. Langit ka at... Hindi na niya pinatapos ang sasabihin ng lalaki. Sinunggaban niya ito ng halik. Ayaw na niyang marinig pa ang ibang sasabihin nito. Puro iyon paninira sa sarili at ayaw niya nang marinig pa. Natuod si Miko at hindi makagalaw. Agad din namang humiwalay si Lyra sa halik. Napakagat siya sa labi habang ito nakasunod lang ang tingin sa kanya. Says who? Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, Miko. As long as you like me and my family approved, I don't care. I want you. Nagulat si Lyra nang hapitin ni Miko ang kanyang bewang at sinunggaban siya ng halik. Napangiti siya agad at tumugon. Simula sa araw na yon, naging sila ni Miko. Alam ni Lyra na hindi naman talaga siya matitiis ng lalaki. Naging maganda at mabilis ang daloy ng buhay ni Lyra.
Habang inaatupag niya ang kanyang sariling business, nagpatuloy sa pagtatrabaho si Miko. Ayaw kasi nitong umalis roon, kaya ang ginawa niya itong tagalinis at tagaayos ng room kaysa maging janitor. Mabuti nga ay pumayag ito. Ngunit may napapansin si Lira sa mga magulang. Tila aligaga at parang may problema. Nalaman niyang may kalaban daw na nagtatangkang pabagsakin sila. Pero alam niyang hindi rin sila mapapabagsak. Hanggang isang araw, naglalakad siya pabalik sa parking lot ng hotel na pinagtrabahuan niya noon. May humintong isang itim na van. Hindi niya sana yon papansinin nang biglang may nagsilabas ang mga lalaking nakaitim. May tumakip sa kanyang ilong ng panyo kaya nawalan siya ng malay. Dahan-dahang iminulat ni Lira ang kanyang mata. Napadaing siya nang makaramdam ng sakit sa kanyang batok sa likod. Nakaramdam siya ng kaunting hilo. Kumunot ang noo niya nang mailibot ang tingin sa paligid. Nasa loob siya ng isang lumang silid. Hinuha niya ay isang abandonado yon. Pero bakit nga ba siya naroon? Agad niyang naalala ang biglang pagkawalan niya ng malay. May bagay na gumampas sa batok niya. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit na-realize niya na nakaupo pala siya sa upuan at nakatali ang kamay niya sa likod. Pati na rin ang paa niya at katawan nakatali rin. Agad nang na-realize ni Lira kung ano ang nangyayari. Kinidnap siya ng kung sinong walang hiya. Sino naman ang walang hiyang kumidnap sa akin? Lumabas ka! Kung nasaan ka man! Malakas niyang sigaw kahit wala namang tao sa loob. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Sumilip doon ang isang lalaking sa tingin niya ay tauhan ng nag-utos. Hindi na ito nagulat nang makita siyang gising. What are you staring at? Sinong nag-utos sa'yo? Sa halip na sumagot, muling sinara ng lalaki ang pintuan. Naiinis na pinipilit ang sariling makawala sa lubid kahit imposible. Sobrang higpit ng pagkakatali nito at nararamdaman niyang humahapdi na ang kanyang balat. Malakas na lamang siyang napamura. Muli siyang napalingon sa pintuan nang bumukas ito. Pumasok ang lalaki kanina, ngunit may kasunod na itong kilalang kilala niya. Medyo nagulat siya pero inaasahan niya na ito. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong makawala, Lira. Hindi ka makakawala. Nakangising saad nito habang nakabingin sa kanya. Agad na tumalim ang tingin niya sa babae at mas lalong nagpumilit na kumawala. Napakawalang hiya mo, Sunny! You are a traitor! Tumawa ito sa kanaglakad palapit sa kanya. Oh no! I was never your ally. Kailanman hindi mo ako naging kaibigan. All of it was a lie. Damn you! Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, ito ang ibabalik mo sa akin! Hindi ko naman inaasahan ng ganyan kakauto-uto eh. Akala ko matalino ka. But you're just like your mother. Ang dali-dali niyong mapaniwala. Mas lalong tumalim ang kanyang tingin. Bakit mo ba ginagawa to, Sunny? Wala kaming ginawa sa'yo. Ha, akala niyo lang wala. But your family crushed our empire. Hindi na naawa. Your family took everything from us. Napahinto si Lira. Inisip niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit agad din niyang naunawaan. Naalala niyang may sinira ang mga magulang niyang isang business dahil lang sinubukan ng mga ito na nakawan ang meron sila. Humantong na may sinaktan ng ibang tao. So, you were in that family who didn't took everything from your family. Your family tried to take us down through dirty work. Muntik niyo nang mapatay yung mami ko. And based on your actions right now, sa tingin ko,
Tama ang ginawa nila daddy, nasirain kayo! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Tumabingi ang ulo niya at para siyang nabingi saglit. Sobrang hapdi noon ngunit hindi siya dumaing o bigyan ng satisfaction ang babaeng kaharap. You all are brutal! Hindi namin deserve lahat ng ginawa nyo! Hindi dapat kayo ang nakakaangat ngayon, kung hindi kami! Kung kailangan kong pagpapatayin kayong lahat gagawin ko. Uunahin na kita! If you think you will succeed, think again. Hinding-hindi ako, kami, matataasan ng isang katulad mo. You are pathetic. You deserve what happened. Mas lalong bumakas ang galit sa mukha ni Sunny, tila sasabog na. Natutuwa siya sa reaksyon nito dahil imbes na siya iyong dapat magalit, naging baliktad. Hinding-hindi niya hahayaang siya lamang ang maiinis. Hindi siya natatakot sa babae. Kailanman, hindi siya rito matatakot. Isang malakas na sampal muli ang natanggap niya, ngunit hindi niya tiniis. Kinuha ni Sunny ang baril sa isang tauhan nito saka itinutok sa kanya. Agad na lumundag ang puso niya sa kaba, pero hindi niya ito pinakita. Nakakaloko lamang niya itong tiningnan. I will you first, then your whole family. At magiging sa akin lahat. You wish. Natawa ng parang baliw si Sunny. Masama lang ang tingin niya sa babae. Masama rin ang loob niya sa disappointment. Bakit hindi niya agad namalayan na isa palang kalaban ang tinuturing niyang kaibigan? Isa sa importanteng tao sa buhay niya. Nasasaktan siya dahil minahal niya ang babae. Binibigyan niya ito ng mga bagay na gusto nito dahil wala itong masyadong pera. Hindi niya akalain na ito ang ibabalik nito sa kanya. Tama nga ang pagkakakilala ko sa iyo, Lyra. Matapang ka nga. Pero anong magagawa ng tapang at iyang ganda mo kung mamamatay ka lang? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Agad-agad, ngayon na, para matapos na. Oh, darling, it's too fast. You know, masyadong boring. Ayoko namang mamatay ka kaagad nang hindi nararanasan ng paghihirap. I want you to feel what I felt before. Napakawalang hiya mo. Tinuring kitang kaibigan tapos ganito lang yung igaganti mo sa akin. Like I said, hindi ko naman kasalanang utu-utu ka. Kaunting paawa at lambing lang sa'yo. Agad kang naniniwala at nagtitiwala. In fact, I didn't even see you as a friend. Obviously, traitor, plastic, fake. Oh girl, hindi yan tatalab sa akin. You know what? Before I will kill you, may ipapakilala ako sa'yo. Isa siya sa kasabwat ko sa plano kong to. At kilala mo siya. Mukhang excited pa siya at pumalakpak agad. Agad na kumabog ang dibdib ni Lyra. Kung ano-ano na ang iniisip niya. Huwag naman sanang isa sa malapit sa kanya dahil tuluyan niya itong ikakamatay. Saktong bumukas ang pintuan, bumungad sa kanya ang pamilyar na mukha ng isang lalaki. Agad siyang napahinga ng maluwag nang makitang hindi ito sa mga taong malapit sa kanya. Mabuti na lang. Hello, Lyra. Nakangising bati ni Lord. Natawa ng nakakaloko si Lyra, saka tiningnan si Sunny na nawala ang ngiti sa labi. Kumunot ang noo nito na tila nagtataka sa kanyang reaksyon. Nakakagulat naman, Sunny. Kaparehas mo pa talaga ng ugali ang kinuha mo? I mean, hindi lang ugali, pati itsura. Dahil pareho kayong pangit. Anong sinabi mo? Malakas na sigaw nito at takmang susugurin si Lyra nang pigilan ito ni Lord. Huwag kang magpapadala sa sinasabi ng babaeng yan, Sunny. She is trying to trigger us. Mabuti at muli tayong nagkita, my love. Namiss mo ba ako? Bakit naman kita mamimiss? Kung ako naman ang dahilan kung bakit ka nawala ng trabaho, di ba? How's life?
Mahirap bang walang tumanggap sa'yo kahit isa? Oh, meron pala. Si Sunny. Perfect kasi kayong pareho. Pareho kayong walang utak. You! I will kill you, bitch! Parang nagbabaga na ito sa galit. Maski si Lord ay ganoon din, kaya hindi na niya napigilan pa ang babae. Akmang ipuputok ang baril nang makarinig sila ng magkakasunod na putok sa labas. At saktong bumukas ang pintuan, bumungad ang isa nilang tauhan. Madam, may mga pulis sa labas! Sinusugod tayo! Sigaw ng isang tauhan. Agad na nataranta si Sunny at Lord sa kanilapitan ang isang tauhan. Nakita ni Lyra na agad na bumunot ng baril ang lalaki at naalerto. What are we going to do? Kinakabahang tanong niya. Patayin natin silang lahat. Bantayan mo yung babaeng yan! Sigaw ni Sunny at mabilis na tumakbo palabas. Sumunod dito ang iba pang tauhan at si Lord. Mabilis itong tumakbo palabas. Naiwan siya roon na tahimik kasama ang isang tauhan. Nabuhayan ng loob si Lyra dahil may magliligtas sa kanya. Hindi naman nagtagal, bumukas ang pintuan. Agad na naalerto ang tauhan pero agad din iyong natumba ng barilin ng kung sino. Pagtingin ni Lyra sa pintuan ay nagulat siya nang makita ang kuya niya na may hawak na baril. Kuya! Baby! Mas lalo siyang nagulat nang biglang may pumasok na lalaki sa loob. Si Miko. Tumakbo ito papalapit sa kanya at puno ng pag-aalala ang muka. Miko, how did you... Sumama ako sa kanila. Hindi ako mapakali na hindi ka makitang ligtas. Utal nitong sagot habang kinakalas ang tali sa kanya. Good thing you're okay, sis. I'll be outside. Bilisan niyo dyan. Saad ng kuya niya sa kalumabas. Agad siyang hinila ni Miko at niyakap nang tuluyan siyang makawala. Humigpit din ang yakap niya rito. Paano niyo nalaman? Hindi ka umuwi sa inyo kahapon. Kaya nag-imbestiga na agad kami. Nalaman naming nakidnap ka. Humiwalay ang lalaki sa yakap sa kahinawakan ang magkabila niyang pisngi. Sobra mo akong pinakaba. Akala ko mamamatay na ako. Hindi ko kaya kapag nawala ka. Hindi siya nakasagot nang sunggaban siya ng halik ni Miko. Agad din naman siyang tumugon, lalo pa nakakalunod ang halik nito. Naghiwalay din naman sila maya-maya. Pakasalan mo ako. What? Nanginginig ang kamay ni Miko na sinuksok niya sa bulsa ng pantalon. Nung inalis nito ay halos matumba siya sa panghihina nang makita ang isang diamond ring. Hindi naman ganoon kalaki, pero alam niyang mahal yon. Miko? Baby, please. Marry me. Miko, ngayon pa talaga? Nasa kalagitnaan tayo ng peligro. Wala akong pakialam. Noong nawala ka kahapon, halos hindi ko nakayanin. Hindi na ako magsasayang pa ng oras. Please, will you marry me? Pumatak ang luha sa mata ni Lyra. Hindi niya akalaing hahantong ang pagmamahalan nila sa kasalan. Akala niya ay walang magpapakasal sa kanyang lalaki. Meron pala. Naiiyak siyang tumango. Yes, Miko. Pakakasalan kita. Bumakas ang saya sa mata ni Miko at pumatak ang luha. Nang masuot ito sa kanya, hinalikan siya ng lalaki na tinugon din naman niya. Hindi rin naman nagtagal yon dahil tinawag na sila ng kuya niya. Agad na silang lumabas sa building at mabuti na lamang wala na roon ang mga kalaban. Noong tuluyan na silang makalabas ay nakita niya na hawak-hawak na ng mga pulis sina Sunny at Lord na pilit na kumakawala. Sumisigaw pa ang dalawa at kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. Ngunit naputol din dahil pinasiksik na sila sa loob ng sasakyan ng pulis. Kasama rin nila ang ibang tauhang sugatan. Napahinga ng maluwag si Lyra dahil ligtas na siya. Akala talaga niya katapusan niya na. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin.
Siguro kailangan kong tawagin ng doktor para i-check ka ulit. Hindi mapigilang matawa si Lyra sa magkakasunod na tanong sa kanya ng nobyo. Halata sa mukha ni Miko ang pag-aalala at halos hindi na ito mapakali sa kinauupuan. Hawak-hawak nito ang kamay niya habang nakaupo siya sa hospital bed. Agad siyang dinala ng lalaki sa hospital sa sobrang pagkataranta na parabang ito ang nakidnap. Alam mo, ang cute mo. Seryoso ako, baby. Hindi pwedeng maging okay lang ako habang nasa loob tayo ng ospital dahil may nangyari sa'yo. Muli siyang natawa, saka dinala ang kamay nito sa kanyang labi at saka hinalikan ang likod niyon. Okay lang ako, baby. Sampal at galos lang naman tong natamo ko dahil sa lubid. Nothing else, kaya huwag ka na magpanik dyan. Hindi ako mamamatay. Kahit na, ayoko nakikitang may sugat ang fiancé ko. Dapat magiging okay ka kasi pakakasalan pa kita. Natawa si Lyra sa kakinagat ang labi. Kinikilig siya. Sa lahat ng naging boyfriend niya, kay Miko lang talaga siya nakaramdam ng ganon. I said, I'm fine, baby. Hindi ako mawawala at lalong hindi kita tatakasan. I will marry you and I can wait for that to happen. Kinagat ni Miko ang labi at napaiwas ng tingin. Pansin ni Lyra na namumula ang tenga at leeg nito. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. Kinikilig ang kanyang fiancé. Kinikilig ka ba? Hindi Natawa siya sa kahinila ito papalapit. Bahagya naman itong nagulat sa ginawa niya. Dahan-dahan, Lyra. Baka masaktan ka. Don't scold me and just kiss me, baby. Kanina pa nga ako nangangating halikan ka. Natuod ang lalaki sa kanyang sinabi. Mukhang hindi nito iyon inaasahan. Hindi niya na ito hinintay pang makasagot at hinila ang kwelyo nito. Noong maglapat ang kanilang labi, agad siyang napapikit. Hindi naman nagtagal, tumugon din sa halik si Miko. Pero bago pa man lumalim yon, nakarinig siya ng tikhim. Ayaw pa sana niyang bitawan si Miko nang ito na mismo ang humiwalay. Hahabulin pa sana niya ang labi nito nang hawakan na ng lalaki ang balikat niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Nandito ang pamilya mo. Napalingon siya sa may pintuan. Nakita niya ang mga magulang at kapatid niya roon. Nakangisi ang ina habang seryoso ang mukha ng ama at kanyang kapatid. Umayos ng upo si Miko at halos hindi makatingin sa tatlo. Lumapit din naman agad ang mga ito at kinamusta siya. Sinagot naman niya na okay lang siya. We're getting married. Ano? Sabay na sigaw ng kanyang kuya at ama. OMG! Congrats, anak! Masayang saad ng ina niya saka siya niyakap. Anong kasal? Wala pa kayong 1 taon tapos ikakasal na kayo? Hindi pwede. Tutol ng kuya niya na ikinasama ng timpla ng mukha niya. Why not? Nasa taong pagsasama ba bago ang kasal, kuya? Dapat lang. Hindi niyo pa nga kilala ang isa't isa. At Are you saying that because I'm getting married first? Not you? Kuya, hindi ko nakasalanan kung walang nagkakagusto sa'yo. Lyra, hindi yan ang ibig kong sabihin. It's just, you're both still young and pasensya na po kung sasabat ako. Singit ni Miko na ikinatingin nilang lahat dito. Bakas ang kaba sa mukha niya ngunit determinado siya. Alam ko pong mahal na mahal niyo si Lyra. Kung iniisip niyong nagustuhan ko siya dahil sa pera at siyang tagapagmana ng kumpanya, nagkakamali po kayo. Nagustuhan ko na po siya noon. Nung hindi ko pa alam na anak niyo siya. Alam ko pong mahirap lang ako at walang maibibigay sa kanya na marangyang bagay o buhay. Pero may papangako ko po na aalagaan ko siya at lahat ng bagay ay gagawin ko. Maibigay lamang ang gusto niya. Kahit pa kapalit ng lahat sa akin
Mahal na mahal ko po si Lira at hindi ko po kakayanin na mawala siya sa akin. Sana po maintindihan niyo. Parang may humaplos sa puso ni Lira dahil sa sinabi ng lalaking mahal niya. Hindi niya yon ine-expect. Hindi niya akalain na malakas ang loob nitong ipaglaban siya kahit alam nito na hindi sila magkapareho ng estado sa buhay. At wala naman siyang pakialam doon. Ang importante ay ang lalaki. Saka tutulungan niya ito sa buhay. Ano naman kung may pera siya? Pareho nilang bubuuin ang future nila ng magkasama. Natahimik ang kanyang pamilya. Tila gulat din sa sinabi ng lalaki. Nakita niya ang ina niya na napangiti. Mukhang masaya sa narinig. Gusto tuloy niyang ipagmalaki ang lalaki. Ano? Wala ba kayong sasabihin? Bakit kayo natahimik? Tila natauhan naman ang kanyang ama at kapatid. Tumikhim pa ang kanyang kuya habang ang kanyang ama nanatiling seryoso. Ngunit maya-maya nagbuntong hininga ito. Hayaan mo na sila, son. Malaki na sila. They can handle things just fine. Agad na napalingon ang kuya niya rito. Tila nagulat. Ngunit hindi na rin ito nagsalita pa. Mas lalong naging masaya si Lira sa kanilingon si Miko, nagulat sa narinig. Hindi niya na hinintay pang matauhan ito at hinalikan niya ang lalaki sa harapan ng kanyang pamilya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga ito. Basta mahal na mahal niya ang lalaki. Period. Lumipas ang mga araw, mas lalong naging panatag si Lira dahil nakulong ang babaeng tinuturing niyang kaibigan noon.